Ayon sa ilang mga ulat, winasak daw ng Israel ang isang active na secret nuclear weapons research facility sa Iran. Sinasabing ito ay nawasak sa isang Israeli attack sa Iran noong October 26. Ang top secret nuclear weapons facility sa Iran ay sinasabing matatagpuan sa Parchin. Ayon sa isang former Israeli official, winasak daw ng Israel ang sophisticated Iranian equipment. Ang Iranian mission sa UN ay iniulat na nag-decline ng comment nito tungkol sa nasabing report. Ang target ng Israeli airstrike noong October 26 ay ang mga Iranian missile production sites at mga air defenses. Ayon sa Israel, ang nasabing strike ay ang paghihiganti nila sa missile attacks ng Iran noong April 13 hanggang April 14 at noong October 1. Dininay naman ng Iranian officials ang anumang major damage sa pag-atake, pero inamin nito na may 4 na sundalo ang namatay. Samantala, nag-warning naman ang Tehran ng isang crushing response para sa Israel at sa main backer nito na US. Ayon pa sa Tehran, hindi daw ito magsasagawa ng mga pag-uusap tungkol sa pagiging under pressure ng kanilang nuclear program. Ang pahayag na ito ng Tehran ay naganap sa gitna ng mga pagkatakot ng Western sa sinasabing pag-develop umano ng mga nuclear weapons ng Iran. Samantala, sa iba pang mga balita, ang Hezbollah ay nagsagawa ng isang malakas na paghihiganti sa ginawang pag-atake ng IDF sa Lebanon. Isang serye ng mga military operations ang isinagawa ng Hezbollah laban sa IDF. Ito ay sinasabing pagtugon nila sa pagtatangka ng IDF na umabante sa mga towns at villages sa southern part ng Lebanon. Namataan umano ang Hezbollah na nagsasagawa ng isang ferocious operation kung saan ito ay naglunsad ng mga rocket at drone strikes sa grupo ng IDF sa nasabing lugar. Ayon sa report ng Al-Mayadin ng Lebanon, ang IDF daw ay nagtamo ng high casualties sa nasabing operation. Samantala, hindi pa naman nagre-response ang IDF sa claim na ito ng Hezbollah. Nitong Biyernes, ang mga projectiles na pinaputok ng Hezbollah ay nag-trigger sa mga sirens sa Haifa City ng Israel. Tinatayang 5 projectiles ang na-identify mula sa Lebanon. Ang ilan sa mga ito ay na-intercept at ang pabagsak na mga projectile ay na-identify sa area. Base sa ulat ng Israeli media, hindi bababa sa 3 ang nasugatan sa latest rocket barrage sa norte. Ang tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah ay patuloy na tumataas sa kabila ng mga efforts na wakasan ang nasabing digmaan. Ang US ay patuloy sa pagsulong ng isang ceasefire deal sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Nakikita naman ng Israel ang progress ng nasabing ceasefire talks, ngunit hindi pa din nagkakaroon ng isang agreement. Samantala, sa iba pang mga balita, North Korean leader nag-order ng rapid mass production ng mga suicide drones ayon sa mga ulat. Ang direktiba ni Kim Jong-un ay naganap kasunod ng kanyang test inspection sa mga bagong locally developed suicide drones. Ang mga drones na ito ay mayroong high precision at nakadisenyo sa mga pag-atake sa land at sea targets. Kilala bilang mga loitering munitions, ang mga drones na ito ay cost-effective at naka-optimized para sa pag-atake sa mga military assets. May lumitaw din na mga larawan kung saan nagpapakita ng pagtama ng drone sa isang kotse. Ipinahayag din ni Kim Jong-un ang urgency ng pag-integrate ng mga armas na ito sa modern military strategies. Pinagtibay din niya ang kakayahan ng North Korea na mag-produce ng wide-range drones para sa mga tactical purposes. Nag-utos si Kim ng agarang pagtatatag ng mga production facilities upang paganahin ang mass manufacturing nito. Base sa ilang source, inilalarawan ang inspection na ito bilang isang crucial step sa pagpapalakas ng defense strategy ng Pyongyang. In-emphasize ni Kim ang pagiging praktikal sa mga drones bilang essential tools para sa pag-enhance ng seguridad laban sa mga external threats. Ang nasabing test ay nagpapakita ng commitment ng North Korea sa pag-advance ng military capabilities nito sa gitna ng mga tumataas na tensyon. Ayon sa mga analysts, ang drone capabilities na ito ay maaaring maging dahilan upang mas mapatatag pa ang relasyon sa pagitan ng Russia at North Korea.
Sinabi din ni Kim na kailangan din daw nilang i-update ang kaalaman ng kanilang mga militar bilang tugon sa pagde-develop ng kanilang drone warfare tactics. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Mukhang perpekto na ang plano ni Putin. Gamit ng mabilis na pagsalakay, kukunin niya ang Kiev sa loob ng ilang araw at matatalo kaagad ang Ukraine. Pero imbes na mabilis na tagumpay, puro problema ang kinaharap niya. Hindi lang lumaban ang Ukraine, ginawa nilang bangungot ang battlefield para sa Russia. Bumagal ang puwersa ni Putin, nagkagulo ang estratehiya niya at bumagsak ang kanyang mga ambisyon. Kaya ano ang nangyaring mali? Sa video na to, titingnan natin ang mga crucial battles, matapang na counter-attacks ng Ukraine at mga nakagugulat na pagkakamali na sumira sa invasion ng Russia. Gamit ang mga mapa at satellite images, ipapakita natin ang mga sandaling nagpalundo sa plano ni Putin at kung paano pinabaliktad ng Ukraine ang takbo ng digmaan na dapat sana'y tapos na sa loob ng ilang linggo. Get ready! Ito ay kwento ng katatagan, kaguluhan at maling kalkulasyon na nagbago sa lahat. Pero bago tayo magtuloy, balik muna tayo bago magsimula ang digmaan, ang unang kilos ng Russia. Sa mga buwan, bago ang pagsalakay ni Putin sa Ukraine, may mga news outlets na nag-share ng satellite images. Isa na dito ang Politico na noong November 2021 ay naglabas ng commercial satellite photos na nagpapakita ng pagdami ng Russian troops sa bayan ng Yelnya, malapit sa Belarus. Kalaunan, nalaman nating gagamitin ang Belarus bilang isa sa mga key launching points para sa invasion. Sa mga larawang kuha noong September, makikita ang ilang unit na dumating, kabilang na ang mga elite na miyembro ng First Guards Tank Army. May mga analysis pa nga na nagsasabing ang 4th Tank Division ng Russia ay inilipat sa mga border area tulad ng Kursk at Bryansk sa hilagang gilid ng Ukraine. Ang mga unit na ito ay may dalang TATU, main battle tanks at malaking koleksyon ng self-propelled artillery. Sa Yelnyaya, nakita rin ang mahabang hilera ng mga artillery na inihanda para sa tinatawag na Special Military Operation. Sa high-resolution satellite images, lumitaw din ang mga tent ng mga sundalo na senyales na ginagawa nilang administrative area ang lugar para pamunuan ang pag-atake. Ilang buwan bago ang opisyal na pagsalakay noong February 24, 2022, ilang news outlets pa ang naglabas ng satellite images na nagpapakita ng pagtitipon ng mga Russian forces. Sa Crimea, kuha ng satellite noong February 1 ang nagpakitang puno na ng tents ang mga patag na lugar na wala pang laman 6 na buwan bago ito. Sa Opoch training area sa Crimea, parehong senaryo ang nakita. Mula sa barren land, biglang napuno ng military tents. May isa pang training camp sa Pogonovo na nagkaroon ng mas maraming tent, artillery at tanks noong mga buwan bago ang pagsalakay. At muli, sa Yelnyaya, makikita ang pagdating ng mga armored units at ibang kagamitan sa pagitan ng November 2021 at January 2022. Nagkaroon din ng nakakabahalang mga larawan sa Pershanovsky Training Ground noong January 2022 na may mga crater sa paligid, senyales ng missile tests. Nasa mapa rin ng CNN ang mga deployment sa hilaga ng Ukraine sa Brest, Baranovichi, Lesnovka, Yalnya, Klimov at Rochester. May mga bagong unit na dinala, karamihan ay may tanks, artillery at armored vehicles. Sa silangan naman, dumating ang mga bagong unit sa Postoyalya, Duwory at Poganovo, kasama ng mga permanenteng base ng Russia sa Volgograd, Soloti at Rostov-on-Don. Napansin din ang pagdating ng mga bagong unit sa Novozhenaya at Bakhchisaray. Klaro ang plano ng Russia, simula pa noong November 2021 at malamang mas maaga pa, pinapakita ng mga satellite images na naghahanda sila sa iba't ibang border para palibutan ng Ukraine at atakihin mula sa iba't ibang posisyon para mabilis na mapasok ang depensa ng Ukraine. At sa mga unang linggo ng pagsalakay noong February at March 2022, nakagawa ang Russia ng mga makabuluhang pagsulong. Pumasok sila sa 3 bahagi ng Ukraine
nakapasok sa mga lugar tulad ng Sumy, Kharkiv, Mariupol at Kherson. Nakaposisyon na sila sa labas ng Kiev, kaya marami ang nagsabi na ilang sandali na lang at makukuha nila ang lungsod. Mukhang epektibo ang plano nila. Bukod sa mga sundalo, nagpadala ang Russia ng intelligence operatives at mga elite forces. Plano nilang kontrolin ang mga key government areas at tanggalin ang kakayahan ng Ukraine na mag-counter-attack sa pamamagitan ng pagkuha sa mga airports. Isa dito ang Antonov Airport sa Hostomel. 6 na milya lang ang layo mula sa Kiev. Pero biglang nag-iba ang lahat para kay Putin. Ang Battle of Antonov Airport ang pinakamalapit na nakuha niya para makuha ang Kiev. Pero ito rin ang naging turning point na nagpakita kung paano nabigo ang kanyang inaasahang quick win. Habang ang mundo ay tila nagkibit-balikat sa build-up ng sundalo sa Ukraine border, ang Ukraine naman ay nakatutok. Alam nilang di sila kasing lakas ng Russia at mas kaunti ang kanilang kagamitan. Karamihan ay luma pang Soviet-era equipment, pero handa silang lumaban. Inasahan ni Putin ang konting resistance lang mula sa Ukraine, pero hindi niya inakalang makakapag-organize ng matinding depensaan ng Ukraine. At yun nga ang nangyari. Nagpatuloy ang labanan sa Antonov Airport sa loob ng 2 buwan matapos ang unang pagkuha ng Russia sa lugar na yon. Sa wakas, noong April 2, 2022, naglabas ang Business Insider ng satellite images na nagpapakita na tuluyan ng umatras ang mga Russian soldier mula sa airport. Kalaunan, nalaman natin na nawala kay Putin ang 2 batalyon ng mga sundalo sa kanyang pagtatangkang ipagtanggol ang lugar. Lahat ng iyon ay nasayang ng tapatan silang lumaban sa Ukraine. Sa mga larawan, makikita ang mga naiwang defensive berms na hinukay ng mga sundalong Ruso sa paligid ng airport. Makikita rin na wala na ang convoy ng artillery, armored vehicles at Russian troops na noong February 24 ay nasa paligid ng airfield. Nabalik ang Antonov Airport sa kamay ng Ukraine at natuklasan ni Putin na mas malaki ang banta na kinakaharap niya kaysa sa inaasahan niya. Isa pang senyales na hindi naaayon sa plano ang invasion ay dumating bago pa man mabawi ng Ukraine ang Antonov Airport. Mga 1 linggo mula nang magsimula ang pagsalakay, nagpadala si Putin ng isang 40 miles na haba ng mekanisadong convoy upang suportahan ang kanyang sundalo sa pag-atake sa Kiev. Nahuli ng satellite images mula sa Reuters ang napakalaking convoy na ito na may daan-daang sasakyan na nakahanay sa kalsada malapit sa Ivankiv. Sa mga larawang ito, kitang-kita kung gaano kakampante ang Russia. Hindi inasahan ni Putin na makakatagpo sila ng matinding resistance. Labis siyang nagtitiwala na ipinadala niya ang napakalaking convoy na ito sa pinakadiretsong ruta papasok ng Ukraine. Pero ang problema, ang pinakadiretsong daan din ay nagbigay sa puwersa ng Ukraine ng maraming pagkakataon para sa mga ambush. Dito nahirapan ang convoy na tumakas dahil walang mga alternate routes sa daan na iyon. Ang pagiging kampante na ito ang naging sanhi ng pagkasira ng convoy. Sa huling bahagi ng March 2022, naglabas ang Guardian ng bagong video footage at satellite images na nagpapakita kung gaano kalaking pagkakamali ang ginawang ito ni Putin. Naipakita sa footage na napahinto ang convoy dahil sa serye ng matapang na night raids na isinagawa ng mga 30 members ng Ukrainian Special Forces. Ginamit ng mga operatibang ito ang drones na may kakayahang magbagsak ng 3.3 pound na bomba gamit ang quad bikes para makarating sa harapan at hulihan ng convoy. Sinira nila ang mga sasakyan sa unahan at likuran. Dahilan para matigil ang buong convoy na parang isang 40 miles sitting duck ayon kay Lieutenant Colonel Yaroslav Honchar. Sa gabi pa lang, nasira na nila ang 2 o 3 sasakyan sa unahan ng convoy at mula noon, hindi na ito nakausad. Nagtuloy ang assault team sa loob ng 2 gabi pa at sinira ang maraming sasakyan. Inatake rin nila ang pangunahing depat ng Russia na nagsusuplay sa convoy, dahilan para mawalan ng langis, init, gasolina at mga bahala ang mga Russian, ayon kay Honchar. Tuluyan nang naparalisa ang convoy na nagsilbing huling pako sa plano ni Putin
para sa mabilisang pagsakop. Nawalan siya ng Antonov Airport at napigilang pumasok sa Kiev. Idagdag pa dito, ang convoy na ipinadala niya para sa huling pag-atake sa kabisera ng Ukraine ay napahinto bago pa makarating sa destinasyon. Hindi nagtagumpay si Putin sa kanyang unang layunin sa militar, kaya't napilitang lumipat ng estratehiya. Inutusan ang mga Russian soldiers na umatras mula sa paligid ng Kiev sa harap ng matinding depensa ng Ukraine. Hindi nila makukuha ang lungsod, kaya't nagplano si Putin ng bagong misyon. Mag-concentrate sa silangan at timog ng Ukraine at kunin ang maraming bahagi ng bansa para sa mas malakas pang pagsalakay sa Kiev. Bahagi na ng plano ang atake sa Mariupol na sa timog ng Ukraine na nasa ilalim ng siege mula pa sa unang araw ng digmaan. Kailangan ni Putin na magpalakas ng puwersa sa rehiyong iyon para maisakatuparan ang bagong plano. Noong April 2022, naglabas ang Space.com ng satellite images na nagpapakita ng mas mataas na deployment ng sundalo, sasakyan at tent sa kanluran ng Soloti Military Base sa Russia. Ang mga bagong sundalong ito ay agad nang pumasok sa Ukraine. Naglunsad ng panibagong opensiba para makuha ang silangan at timog na bahagi ng bansa. Mabilis ang usad natin sa May 2022 sa labanan ng Bakhmut. Ang lungsod na ito, 13 miles mula sa Luhansk, ay naging malinaw na target ng Russia nang matatag na ang front lines matapos mabigo ang unang tangkang pagsakop sa Kiev. Nasa rehiyon ng Donbas, isang malawak na industrial na lugar, ang bagong layunin ni Putin ay tila pigilan ng Ukraine na makuha ang sariling mga yaman para mahadlangan ang pagsisikap nila sa digmaan. Ang labanan sa Bakhmut ay nagpatuloy buong tag-init ng 2022 at kitang-kita sa satellite images ang matinding pinsala sa lungsod. Pinakita ng RFE ang overview ng lungsod noong May 8, 2022. Kumpara sa itsura nito, isang taon ang nakalipas, kung saan makikita ang sunod-sunod na pagbomba ng Russia. Makikita ang usok na umaakyat sa langit at ang mga sunog na gusali, pati na rin ang mga wasak na apartment building sa Bakhmut noong May 8. Noong May 15, 2023, ang mga gusaling iyon, pati na ang mga puno sa paligid, ay ganap ng nasira. Ipinapakita ang pagkawasak ng Bakhmut Theater na isa pang biktima ng mga pambobomba ng Russia, kasama ang dating university buildings at isang radio tower. Parang sinasabi ng mga larawang ito na ang Russia ang nagtagumpay sa lugar. Wasak na ang Bakhmut, mga shell na lang ng dati nitong anyo ang mga gusali. Lumalakas pa ang tingin na tagumpay ito ng Russia dahil nga kalaunan sila ang nakontrol dito. Ang problema, isipin mo to, tumagal ng isang taon bago tuluyang nakontrol ng Russia ang Bakhmut. Matinding labanan ang naganap hanggang May 20, 2023. Ang casualties ng Russia ay napakarami. Ayon kay Wagner, leader ng private army ng Russia, 20,000 na sundalo ang nasawi mula sa kanilang grupo at umabot sa 100,000 ang kabuuang bilang kasama ang Russian military. Ang Battle of Bakhmut ay labanang patagalan. Plano ni Putin ang mabilisang pagkuha sa mga cities gamit ang shock and awe, pero pumalpak ito. Para kang nasa eksena ng World War I, basta na lang siya nagpalabas ng resources sa Bakhmut hanggang bumigay ito. Pero naging simbolo ang Bakhmut para sa Ukraine. Isang patunay na kaya nilang tumagal sa laban sa Russia, kahit pa may malaking cost. Habang naantala ang Russia, nakinabang ang Ukraine sa British-led training program na Operation Interflex para sa 40,000 na sundalo. Ang Battle of Bakhmut ay hindi lang ang nagpapatibay sa Ukraine noong simula ng gera. Sa unang buwan, nakuha rin ng Russia ang Mariupol. Gaya ng Bakhmut, sobrang laki rin ng distraction sa Mariupol. Ayon sa The Guardian, ang mga bahay doon ay nasira at ang mga pangunahing daanan ay sarado. Noong March 16, 2022, binomba ng Russia ang Mariupol Drama Theater. Kahit may malaking nakasulat na DATI, ibig sabihin ay mga bata, sa harap ng building para ipaalam na may civilian sa loob. Tinatayang 1,200 na tao ang nasa loob at nasa 300 to 600 ang namatay.
Tinawag ng Amnesty International ang pambobomba bilang malinaw na war crime. Noong December 2022, tuluyan ng winasak ng Russia ang natira sa theater. Ang Mariupol, gaya ng Bakhmut, ay naging simbolo rin ng tibay ng Ukraine. Sa katagalan ng siege, tumibay ang determinasyon ng Ukraine at ang pagtingin ng mundo na ang Russia ang agresor, dahilan para dumami ang bansang sumuporta sa Ukraine. Pag-usapan naman natin ang pagbawi ng Ukraine sa Kharkiv. Nakuha ito ng Russia sa unang buwan ng gera, pero sa September 2022, naglunsad ng counter-offensive ang Ukraine at nabawi nila ang city. Pagsapit ng November, kontrolado na nila ang buong Kharkiv, Sumy, at karamihan ng northern region na nakuha ng Russia noong simula. Bagaman napinsala ang Kharkiv, hindi ito ganap na winasak tulad ng Bakhmut at Mariupol. Nakikita sa mga larawan ang early strategy ni Putin na sirain ang administrative at public facilities ng mga cities na kinokontrol nila. Makikita dito ang mga pagkabigo ng unang strategy ni Putin sa Ukraine. Hindi nakuha ng Russia ang Kiev at malaki ang casualties nila sa Bakhmut at Mariupol. Sa kabila nito, ipinakita ng Ukraine ang tibay nila. Sa May 2023, nagsimula ang Ukraine sa paghahanda ng isang counter-offensive. Sa December 2023, naglabas ang Reuters ng postmortem na mapa nito. Ipinakita na hinati ng Ukraine ang atake sa buong frontline. May isang grupo patungo sa Bakhmut, isa sa Mariupol, at ang main offensive ay sa south, papunta sa Berdyansk, na layuning putulin ang koneksyon ng Crimea at mainland Russia. Sa satellite images, noong May 2023, makikita ang mga depensang sinimulang buuin ng Russia noong early 2023. Sa western coast ng Crimea, may mga bunkers, dragon's teeth, concrete barriers na nakahilera sa beach at trench network na parang noong World War I. Sa Tokmak, may dalawang linya ng depensa ang ginawa ng Russia. Pareho may trenches na kailangan pang mabasag ng Ukraine. May iba pang images na nagpapakita ng artillery positions. Mas maraming dragon's teeth at anti-tank ditch sa E-105 highway at sa paligid ng Mariupol. Ang extra time na ginamit ng Russia para sa mga defenses ay nagdulot ng malaking delay para sa Ukraine. Ayon sa mga maps ng Reuters, hindi naging matagumpay ang 6 na buwang counter-offensive ng Ukraine. Sa final map, makikitang 4.6 miles lang ang naabante nila dahil sa makapal na layers ng depensa, landmines, at drone surveillance ng Russia. Sa unang pagkakataon, may nakuhang tactical victory si Putin na pinanatili ang teritoryo sa South, Bakhmut, at supply lines ng Crimea. Pero hindi natapos dito ang Ukraine. Nag-shift sila ng strategy. Una, ang pag-target sa Kerch Strait Bridge na konektado sa Crimea. Pangalawa, ang pagsira sa Russian Black Sea Fleet. Noong August 2023, naglabas ang Newsweek ng images na nagpapakita ng damage sa bahagi ng railway ng Kerch Bridge dulot ng drone attack noong July 2023. Ang bridge ay compartmentalized kaya madaling ma-repair, pero ang sunod-sunod na pagsira rito ay naging malaking abala at gastos sa Russia. By May 2024, iniiwasan na ng Russia gamitin ang Kerch Strait Bridge para sa supply lines sa frontline. Isa na namang strategic failure ito para kay Putin, lalo na't mahalaga ang annexed territory na ito para sa supply ng mga sundalo niya. Bukod sa bridge, sinimulan din ng Ukraine na atakehin ang mga Russian ships sa Black Sea. Noong March 2024, naglabas ang Universe Magazine ng mga images na nagpapakita ng pinsala sa mga Russian ships gaya ng Yamal, Ivan Kurs at Azov sa port ng Sevastopol. Noong June 2024, ipinakita ng mga satellite images mula sa Yahoo News na ang ilang Russian ships ay umatras mula Sevastopol papuntang Feodosia at Novorossiysk. Naglagay rin ng defensive buoys ang Russia sa harbor ng Sevastopol para hadlangan ang mga Ukrainian drone ships. Ang mga depensang ito ay dagdag na gastos para kay Putin. At ang pag-atras ng mga ships ay nangangahulugang hindi na niya magagamit ang mga ito para umatake sa Ukraine mula Black Sea. Tila ang natitirang pag-asa ni Putin noon ay ang kawalan ng direct attack sa Russian soil.
Pero noong August 6, 2024, nagkaroon ng unang raid ang Ukraine sa Kursk Oblast. Sa unang atake, may 300 Ukrainian soldiers, 12 tanks at ilang armored vehicles na nakapasok sa Kursk at nakuha ang ilang maliit na villages at settlements. Ayon sa NBC News, pinakita sa satellite images ang pinsala sa isang tulay malapit sa Glushkovo at nasusunog na oil depot sa Proletarsk dahil umano sa debris mula sa Ukrainian drone. Ngayon, nasa 18 miles na ang advance ng Ukraine papasok ng Kursk. Ayon sa BBC Map, si Putin na nakaranas ng sunod-sunod na failure sa Ukraine ay ngayon nakaharap sa posibilidad ng labanan sa sariling teritoryo ng Russia. Malaking dagok ito sa isang special military operation na target sana ay makuha agad ang Kiev. Ang tanong na lang, ano ang susunod na mangyayari? I-share ang inyong sagot sa comment section at salamat sa panonood ng video.